Welcome back mga kabudingding. Ah, Itong board na nandito sa harapan nyo is isa to sa board na pinadala ni customer natin from Dumaguete. But napansin ko lang, napakarami niya pong kalawang, corrosion, umido. Ayan oh. So tingnan natin kung marirepair pa natin to. Ang dami niyang kalawang mga kabutingting. Ang dami ring umido. Ito pa. So pagka ganyan mga kabutingting, medyo negative na tayo dito. Ito pa, ang dami oh. Pansinin niyo. Lahat halos may kalawang. So actually naubos na yung isa kong panlinis dito eh. Dun sa isang motherboard niya hindi natin na-repair kasi may problema nun sa SIO chips. So yun, nilinis yun, akala ko mabubuhay natin. Then meron akong nakita mga shorted na ibang parts. Tapos after nun, nung tinry natin buhayin, umiinit yung SIO niya. So wala tayong magagawa pagka ganon. Wala tayong pang program ng SIO chips. Medyo mahal kasi siya. But anyways, ito try natin tong linisin, kabutingting. Sobrang dumi niya. So di ko alam kung kakayanin pa tong linisin. Daming kalawang eh oh. Mukhang matagal na imbak tong motherboard na to. Mukhang matagal tinago sa baul. Again, itong gagawin natin na to, no promise to na mabubuhay natin kasi sobrang dumi. Hindi lang po yan dito, meron pa sa harap. Back to back yan eh. Yan o, kita nyo mga kalawang. Grabe.
So try natin kung magagawa natin to. Kita nyo mga kabudingting, medyo luminis-linis siya kahit papaano. Pero may mga naiiwan pa rin mga kalawang. O yan, kalawang at umido. So yan, katulad niyan sa SIO nya. Ito pang side na to. Ayun. Tingnan nyo, kabutingting. Grabe. Grabe yung kalawang. Mukhang mauubos ang alcohol natin dito ah. Mauubos ang alcohol, mauubos din ang tissue. So dito naman tayo sa kabilang side. So pag may mga ganito kayong mga laptop mga kabutingting, or laptop motherboard or desktop motherboard, kinalawang siya or inumido, pwede nyo gamiting panlinis tong alcohol or lighter fluid. Yan usually na ginagamit ko eh. Dami daming kalawang. Mabubuhay pa kaya natin to?
Hinapitan na siya ng kalawang. So ano pa gagawin natin? Medyo luminis-linis na siya kumpara kanina. Yun nga lang, meron pa ring part na may mga kalawang. May mga umido. So yung mga yon, yan o, tingnan mo yung lamesa ko. Tingnan mo yung mat natin. Ang dumi, kabuting-ting. Ay, sus. Shuri. So, tapon muna tong ano. Okay, try natin to mga kabuting-ting. Kung anong problema nito. Pero obvious naman ang problema niya talaga is ano eh. Maraming umido, kalawang, tsaka ano pa. So ito yung charging port niya. Check natin yung first and second MOSFET. Buzzer mode tayo. Wala tayo sa first MOSFET, walang tayong buzzer. Second MOSFET, wala. Wala tayong buzzer sa first and second MOSFET, pero mababa po ang reading natin. So 149 ohms lang. 139 ohms. Diode tayo. Diode 100, 0.182. Hindi pala nakikita. Yan. Tingnan nyo na lang dyan. Yan o. 0.181. Baba ng reading natin. Try nating mag-inject ng voltage para mabilis nating malaman kung ano. Kung saan tayo magsisimula. Inject tayo voltage. So meron tayong 0.1315 amps. Meron tayong shorted. Try nating gamitin yung thermal cam. Thermal camera tayo. Mas mabilis kasi natin makikita
ang umiinit na pyesa pag gumamit tayo ng thermal camera kaysa yung mga nagkakapa-kapa ng ganyan. Okay din naman yon yung mga yung kapa-kapa. Wala namang problema doon. Pero kung gusto mo ng mas mabilis, gamit kang thermal camera. Kasi sa thermal camera, mas mabilis natin makikita. Inject tayo ng voltage. 13. So wala tayong nakikita rito. So primary rails, kung primary rails yung problema natin, sigurado may mga shorted na capacitor to. Try natin mag-check ng capacitor. Buzzer mode. Capacitor. Wala. Wala. Wala din. Diode mode. So wala tayong nakikita. Gamit tayo ng kable. So hinang tayo. Maghihinang muna ako ng cable. Nga pala, ang model ng board nito hindi natin nabanggit, no? So check natin yung board. Saka hindi ko alam kung ano ba to eh. Ayan, yung model ng board niya is VA30-HB MB 13334-1 448.02 B17.0011. Yan yung board natin. Painit muna tayo ng ating kalan.
Okay. Back to injection tayo. Mag-i-inject tayo ng ating voltahe para malaman natin kung saan ang problema. Taasan natin. Mga 2.0. Naku, umiinit to. May umiinit sa side na yon. May umiinit dito. Wow. Mukhang processor na naman ang ating ginagawa. Okay, tanggalin muna natin to. Mukhang processor na naman ang ating problema. Mukhang CPU. May init yung CPU pero may umiinit din dito. Ito, may init din to. Hindi ko alam kung ano yan. So ayun, papakita ko sa inyo sa ano natin. Thermal camera. Ayan o. Zoom natin ha. Zoom. Ayun o. Kung makikita nyo, mayroong isang malaki, isang maliit. Yung malaking side, ito. Yan. Ito yung malaking side. Ito yung maliit. Ito. So, pag tinanggal natin to at nawala yung short dun sa primary rail, tapos hindi na umiinit to, pwedeng mabuhay itong ginagawa natin. Again, hindi po yan 100%. So, hindi natin alam. Minsan kasi may mga ganyan. Pag tinanggal mo, mayroon pang ibang problema. Ayan, ito siya. Pinalitan natin, no? Ito, umiinit. Tapos ito ring side na to, umiinit. Ito. So, tanggalin natin yan. Try nating tanggalin. Try natin tanggalin. Zoom natin. Let's try na tanggalin. Hindi ko alam kung ano yung pyesa na yun. Pero pwede nating check dito sa ating microscope. Kung ano ba yan. Check mo muna sa microscope natin kung ano yan. Kung ano yung code niya. Grabe, ang dami palang umido. Mabubuhay pa kaya to? Ang dami niyang umido. Tingnan niyo, zoom ko ah. Zoom natin mga buding-ding para makakita niyo yung sinasabi ko sa inyo. Wait lang, ayos natin yung salamin ko. Hindi ko alam kung mabubuhay pa natin to. Ayan o, puro lupa ba yan o umido yan o. Siya yung umiinit. Tapos ayun pa yung mga kapasitor o. May umido rin. Hindi ko alam kung ano yung IC na yan. Check pa tayo. Ayan o, tingnan mo, may mga kapasitor o.
ba yan? Ito. Yung mga capacitor, oh. Parang lumubog sa lupa itong laptop na to, itong board na to. Oh, hindi kaya lumubog sa lupa to. Anyways, subukan natin tanggalin yon mga buting-ting. And we cannot guarantee na magagawa natin to kasi yung sitwasyon ng motherboard is parang ano na eh. Parang pag tiningnan mo, hopeless na tayo eh. Pero subukan natin. Tanggalin natin yan. Tapos tong coil niya, oh. Itong inductor, basag na rin yung coil. Zoom natin para makita nyo. Makita nyo yung ginagawa ko. Ayan. Grabe. Grabe yung dumi niya. So yung model ng pyesa ay 3033, tama ba? 30331A. 30331A. Check natin yung ano niyan. Datasheet niya kung ano yan. 303. Ngayon 30331A. Check ko lang yung datasheet nung 30331A. Datasheet. Regulator IC pala to. Regulator IC.
3033. Step down asynchronous DC-DC step down regulator with low quiescent power mode. So meron siyang V-in 4.5 volts to 24 volts. Panasonic. Sige. Habang pinapalamig natin to, check natin mamaya ulit yung ano niya. I-check natin kung shorted pa si primary rails niya. So, natanggal na natin yung dapat tanggalin. Yan. Palamigin lang muna natin. Try natin i-test ng kung ano, tester. Tingnan natin kung tataas ba yung ano niya, reading. Pag tumaas yung reading nito, yun lang kailangan nating ano, bilhin. So buzzer, wala namang buzzer siya kanina eh. Gawin nating diode mode. Yan, check natin. Ayun, 0.9 tumaas na. Yan mga kabutingting, pakikita ko sa inyo. Naka-diode mode. Ang reading natin ngayon is 0.943. So ibig sabihin, tumaas na yung reading natin dahil lang dun sa tinanggal nating pyesa na yon. Kaya siya kaya mababa ang reading niya. Pero it doesn't mean na kapag bumili tayo ng pyesa ngayon, itong pyesa na to, pag in-order natin yan at kinabit natin, pagkakabit natin ay mabubuhay na. Hindi po ibig sabihin ganun. May mga instances na hindi rin talaga siya nabubuhay. So, paano gagawin natin? Wala naman akong ganitong IC. So, siguro ang gagawin natin mga kabutingting, since wala na naman tayong shorted na nakita, maliban lang dito sa pyesa na to, sabihin natin, i-advise natin kay kay client natin na need natin mag-order niyan. Then pag sinabi niyang go, orderin natin. Pag dumating, gawa natin ng part 2. But for now, hanggang dito lang muna siguro tayo kasi wala tayong pyesa. Kasi iba tong pyesa na to eh. Ngayon lang ako nakakita nito. Wala akong ganyang stock. Wala rin ako sa Wala rin ako sa
tawag nito, sa mga donor board ko, wala rin ako nito. Hindi ko nga alam kung anong ano to eh. Kung anong laptop to, kung Samsung ba to, kung Lenovo. Pero malalaman natin kung Samsung to or Lenovo. Check natin yung model ng board. Lalabas naman yan eh. VA30-HB VA tingnan natin sa AliExpress. Acer. Acer pala to. Acer pala to. Ano specs nito? Core i7. So, Core i7 5th gen. Yung specs ng board na to. Worth it naman na ipagawa niya. Yun nga lang, syempre, hindi tayo sure dahil unang-una, marami siyang umido, marami siyang kalawang. Check natin sa tag nito. Sa thermal cam kung lalabas pa yan. Ay hindi, wala na tayong makikita sa thermal cam kasi tumaas na to eh. Tumaas na reading natin dito eh. Kung mababa reading niyan, lalabas yan. Mapapalabas pa natin. Pero sa ngayon, mga kabutingting, yung repair natin ngayon, tingnan natin kung papayag si client natin ay i-order natin ng pyesa. Pero sayang kasi kung hindi niya man i-order, ganda pala ng specs nito, i7 5th gen. Ayun lang naman yung yung nakakapanghinayang. Although medyo na yung board, corroded, tas maraming kalawang. Nakita naman natin yung problema. Lumabas naman yung pyesa na to. So, kailangan natin tong i-order kung papayag siya yung pyesa na yan. So, yun lang mga butingting. Thanks for watching and hopefully marami pa tayong magawang repair. Ito, yung mga nire-repair ko kung mapapansin nyo. Ayan. Tapos ito yung box ni natin. So marami pa akong i-upload na video. Yung the rest na mga laman nito, iba-iba problema eh. Merong PCH yung merong SIO yung problema, merong CPU problem. So yung iba na yun hindi ko na in-upload. So yun mga kabutingting, maraming salamat. At kung meron pong gusto sa inyo magpa-repair, pwede po kayong mag-message sa akin. Andyan lang po yung comment section sa YouTube channel natin. Then yung ito po yung ating lagay na rin natin to para makita nyo. Yan. Contact number, Elizar Ledesma, pangalan, ako po yan. Tapos ito po yung address natin. So yan. Yan po yung number ko. Kung gusto nyo magpa-repair, pwede nyo pong padala sa atin through Lalamove or Grab kung along Metro Manila lang po kayo. Or kung medyo malayo naman, pwede kayo magpadala via LBC. So kagaya po ng ginawa sa atin ni andyan po yung box niya. Yung kagaya na ginawa ni Sir Martin. So yun lamang po. Maraming salamat mga butingting. Bye-bye.